Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. Sino nagpalit ng LCD nito, bossing? Ikaw lang? Yung kasama ko po, sir, sa trabaho. Kasamaan mo sa trabaho? Opo, sir. Hindi nyo na-test kung gumagana yung unit. Hindi po, sir, dahil lowbat po kasi ang unit at hindi rin po nagcha-charge. Drain na drain kasi yung battery mo. Subukan ko munang ikon yung battery ninyo. Tapos itong LCD, hindi rin na-test. Hindi rin po, sir, kaya dinala ko na po dito sa'yo para papalitan sana ng charging pin. Anong model tong cellphone mo, boss? Redmi 9C po, sir. Redmi 9C. Redmi 9C yung model ng unit mo? Opo, sir. Itong unit nyo pala sir ay hindi nag-charge. Kasi kung makikita nyo po dito sa schematic charger natin ay kapag sinasaksak ko ay 0.20 to 0.40 amperes lang ang lumalabas. So meaning to say, hindi nag-charge ng maayos itong unit. So kung tawagin pa namin ito ay fake charging kasi kung nakikita nyo dito, nag-charge siya pero in reality, hindi siya nagdadagdag. So kaya tinatawag namin mga technician to na fake charging. So ang possible issue ay yung charging port. So since na pinalitan na natin ng charging port pero ganun pa rin yung response ng charger sa unit. So ang may problema ay yung binili ninyong LCD. Meron akong LCD dito, boss. So, ang gagawin ko ay itatry ko itong bagong LCD ko para ma-confirm natin kung may issue ba yung nabili nyong LCD. Kung makikita nyo po, boss, sa schematic charger natin na okay na yung pag-charge ng cellphone ninyo nang mapalitan ko ng LCD ko. Yung pag-charge niya, 1.60 na. Doon kasi sa LCD mo, yung kinabit ninyong LCD, hanggang 0.20 o di kaya 0.60 lang yung follow niya. So, fake charging kung tawagin yun. Kasi ang normal kasi na charging ng mga unit, yung 1 point something. Ito 1.60. So, ito nasa fast charger na to kasi ang normal, yung mga slow charging nasa 1 ampere. Ito kasi 1.60 amperes. So, pasok na siya sa fast charging. So, may problema yung LCD, may problema. So anong plano mo? Pero itong kon ko, yung pagpapalit ko ng charging pin mo, babayaran mo na. Sige po, sir, bali papapalitan ko na lang po yung LCD na binili ko. Papalitan mo na lang ha. Sabihin mo nagloloko yung pag-charge ha, para palitan nila. Buti dito mo lang binili, hindi sa online. Kasi kung sa online yan, pahirapan ibalik. So normal lang naman yan, yung mga ganyang senaryo. Normal na makabili ka ng factory defect kasi siyempre galing pa to sa ibang bansa, pinapadala pa dito. So ito, ibalik mo na lang to. Tapos, pagka may, idaan mo na lang dito. Okay. Sayang din. Sige, salamat. So ayun na nga po, imbes na makatipid si Bossing ay mas napagastos pa siya. At the same time, abala din dahil kailangan pa niyang papalitan yung nabili niyang LCD. Okay lang naman din ang dumiskarte para makatipid sapagkat magandang mindset naman yon sa tao. Pero minsan kailangan din nating i-balance ang sitwasyon. Kung worth it ba yung makatipid ng konti sa risk or pwedeng abala na mangyari, katulad na lang sa nangyari sa aking customer ngayon. Nakatipid nga si Sir sa LCD, pero naabala naman siya at the same time napagastos pa rin dahil may ibang issue pa ang cellphone niya. Pero ganun talaga ang mga Pinoy, sadyang nasa DNA na natin ang pagiging madiskarte. Minsan paldo pero minsan naman din ay olats. Better luck next time na lang si Sir or he may learn from this experience. Basta kaming mga technician, nandito lang kami na handang magserbisyo sa inyo ng tapat at dekalidad na trabaho. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!